Ang huling pasahero. Isang nakakatakot na kwento tungkol sa taxi driver na napapanahon ngayon. Madaling araw na nang tumakbo si Mang Rodel, isang taxi driver sa Quezon City. Dahil sa mahal na gasolina at mahirap na makahanap ng pasahero sa ganitong oras, sinulit niya ang gabi sa kakapila sa mga terminal. Katatapos lang lumindol ilang araw na ang nakalipas, kaya medyo madilim pa ang ilang kalye. May mga poste pang hindi naayos at ilang bahay ang may bakas pa ng bitek. Habang nagmamaneho si Mang Rodel sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, napansin niyang may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, suot ang puting bestida, at tila nanginginig sa lamig. "Miss, saan po kayo?" tanong ni Rodel nang huminto siya. Ngumiti ang babae, mahina pero magalang. "Kuya, sa North Cemetery po." Napatigil si Rodel. "Cemetery? Alas 12 na ng gabi, miss. Sigurado ka?" Tumango lang ang babae. "Oo, kuya. Kailangan ko lang umuwi." Wala nang nagawa si Rodel. Mabait siya sa pasahero at naisip niyang baka ito'y na-stranded dahil sa lindol. Tahimik silang bumiyahe. Tahimik din ang babae, ni hindi naggalaw ng ulo, nakatitig lang sa labas. Habang papalapit sila sa sementeryo, napansin ni Rodel na lumalakas ang lamig sa loob ng taxi. Para bang may yelo sa hangin, at nagsisimulang mag-fog ang salamin kahit nakapatay ang aircon. "Miss, malamig na ha. Gusto mo bang buksan ko yung bintana?" tanong niya. Tahimik pa rin ang babae. Tumingin ito sa kanya at dahan-daang nagsalita. "Kuya, pakibilisan po, baka magsara na ang gate." Paglingon ni Rodel, napansin niyang wala na sa salamin ang refleksyon ng babae. Napasinghap siya. Lumingon siya agad sa likuran. Wala nang pasahero. Pero naroon pa rin sa upuan ang pira-pirasong putik, at sa sahig ay may iniwang bulaklak ng puting liryo, bulaklak na karaniwang nakikita sa mga burol. Kinilabutan si Rodel. Mabilis niyang itinabi ang taxi at bumaba, nanginginig ang tuhod. Nang magtanong siya sa gwardya sa gate ng sementeryo, ito'y napakunot-noo. "Kuya, ilang gabi nang may taxi na pumaparada rito tapos bigla na lang mawawala. Yung babaeng tinutukoy mo, baka si Angela yon. Nabagsakan ng gumuhong pader noong lumindol. Huling nakita, nakaputing bestida." Biglang bumagsak ang mga bulaklak mula sa bubong ng taxi ni Rodel, at sa salamin ay mababasa ang mga salitang, "Salamat, kuya," nakasulat gamit ang tila dugo o putik. Simula noon, tuwing madaling araw, may mga nagbabalita na may nakikitang taxi sa Commonwealth na walang driver, pero umaandar mag-isa, papunta sa sementeryo. Ang huling pasahero Part 2. Ang pagbabalik ng multong pasahero. Makalipas ang 3 gabi mula nang makasakay ni Mang Rodel si Angela, hindi pa rin siya mapakali. Hindi siya makatulog, at tuwing pipaykit siya ay nakikita niya sa isipan ang mukha ng babaeng nakaputi, mapatla, malamlam ang mga mata, at nakatitig sa kanya na parang may gustong sabihin. Sa unang pagkakataon, hindi siya pumasada. Pero kinagabihan, dahil kailangan ng pera, pinilit niyang magmaneho muli. Sa isip niya, wala namang multo. Siguro, pagod lang ako noon. Bandang alas 12:30 ng gabi, habang binabaybay niya ang parehong kalsadang dinaanan niya noon, biglang yumandar mag-isa ang metro ng taxi. Peso alas 12:15 piso 35 piso. Napalingon si Rodel, walang tao sa likuran. Pero sa rearview mirror, may aninong nakaupo. Puting bestida. Mahaba ang buhok. "Kuya." Malambing ang boses, pero malamig. "Hindi mo pa ako nadadala sa bahay ko." Halos mabitawan ni Rodel ang manibela. "Sino ka ba talaga? Ano bang kailangan mo sa akin?" Tahimik. Pero unti-unting nagdilim ang loob ng taxi, kahit umaandar pa rin ang makina. Ang mga ilaw sa kalsada ay naglalaho isa-isa, hanggang sa makita na lang niya ang mga lapida sa magkabilang gilid ng daan. Hindi to Commonwealth, ano to?" Nanginginig na tanong niya. Narinig niya ang boses sa likod.
Sa bahay ko, kuya, sabi ko naman sa'yo, North Cemetery. Biglang tumigil ang taxi. Nakita ni Rodel na nasa harap siya ng isang bukas na hukay. Sa loob nito, may lumang taxi plate number, at ang pangalan sa gilid ay Rodel M. Nanlamig siya. Ay imposible, buhay pa ako. Ngumiti si Angela, lumapit sa kanya, at inilapat ang malamig na palad sa kanyang pisngi. Hindi, kuya, 3 gabi ka nang patay. Hindi mo lang matanggap. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niyang katawan sa loob ng taxi, duguan, nakasubsob sa manibela, at may sugat sa ulo. Naaksidente pala siya noong unang gabi. Ang multo ni Angela ang huling pasaherong sumando sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ng mga rescuer ang taxi ni Mang Rodel sa isang bangin malapit sa sementeryo. Ayon sa ulat, posibleng nadulas ito noong gabi ng lindol, pero ang kakaiba, tumatakbo pa rin ang metro ng taxi nang makita nila. 999 na piso, at patuloy na umiikot. At tuwing madaling araw, may mga nakakakita pa rin ng taxi na iyon, bumabagal sa gilid ng kalsada, tila naghahanap ng susunod na pasahero. Ang huling pasahero Part 3. Ang sumpa ng taxi ni Mang Rodel. Makalipas ang 2 linggo, binawi ng kumpanya ang lumang taxi ni Mang Rodel mula sa impounding area. Bagamat sira-sira na ito, ipinarepair pa rin ng bagong may-ari, isang taxi operator na gustong magamit muli ang unit. At doon pumasok si John, isang bagitong driver na bagong solta sa Maynila. Kailangan niyang kumayod para sa kanyang pamilya sa probinsya, kaya kahit gabi ang shift, tinanggap niya agad. June, sabi ng mekaniko habang inaabot ang susi, ingat ka sa unit na yan ha. Yan yung taxi na nadisgrasya dyan sa may sementeryo. Sabi nila, minumulto raw. Ngumiti lang si June, nagbibirong sagot, baka gusto lang nila sumakay, hehe. Ang unang biyahe, gabi ng Biyernes, alas 11. Tahimik ang lungsod, at malamig ang simoy ng hangin. Habang nagmamaneho si John sa Commonwealth, napansin niyang maayos ang takbo ng taxi. Wala siyang nararamdamang kakaiba, hanggang sa makarinig siya ng tik-tik-tik mula sa metro. Tumingin siya, umiikot ang metro mag-isa. Peso alas 12, 25 piso 45 piso. Baka may sira, bulong niya, sabay hampas ng daliri. Pero biglang sumabay ang boses ng babae sa radyo. Kuya, North Cemetery po. Napatigil si June. Ha? Sino yun? Walang tao. Napatigil ang metro. Pero paglingon niya sa rearview mirror, may babaeng nakaupo sa likod, nakaputing bestida, may basang buhok. Nanlaki ang mata niya. Diyos ko po, ngumiti ang babae. Malamig ang boses, sundan mo ang daan, kuya. Diyan tayo dadaan. Napilitan si John na magmaneho. Habang papalapit sila sa sementeryo, nakita niyang may 6 lalaki sa passenger seat, duguan, may sugat sa noo. Si Mang Rodel. Tol, sabi ng lalaki, wag ka na sana tumuloy. Pag nakarating ka roon, hindi ka na makakabalik. Sumigaw si John, pinreno ang taxi, pero nang bumaba siya, wala nang tao sa loob. Wala ring taxi. Nasa gitna na siya ng sementeryo, sa tapat ng 2 bagong puntod. Sa mga lapida ay nakasulat, Mas Mahigit Rodel M. Sumakabilang buhay, ika-10 ng Oktubre taong 2025. Angela D. Sumakabilang buhay, ika-10 ng Oktubre taong 2025. Nanginginig si June. Nang lingunin niya ang paligid, naroon na ang parehong taxi, nakaparada, nakabukas ang pinto, at kumikislap ang metro. 666 na piso. Mula sa loob, may 2 boses. Sakay ka, June, may bakante pang upuan. Kinabukasan, nakita ng mga pulis ang taxi sa parehong lugar, walang driver, pero may mga fingerprint sa loob ng salamin at basang marka ng mga kamay sa manibela.
Simula noon, sinasabi ng mga taxi driver sa Quezon City na kapag gabi ng Biyernes at may maririnig kang babae sa radyo na humihiling na ihatid siya sa sementeryo, huwag mo nang sagutin. Dahil baka si Angela at Rodel na ang susunod mong pasahero. Ang huling pasahero Part 4. Ang multong taxi na bumalik para sa susunod na saksi. Lumipas ang 1 buwan mula nang mawala si June. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya, pero may mga balitang may nakakita raw ng taxi na lumulutang sa Commonwealth Avenue tuwing hating gabi, walang driver, pero may nakaupong babae sa likod at isang lalaking duguan sa harap. At gaya ng karaniwan, may isang taong gustong patunayan kung totoo nga ang kwento. Si Raven, isang sikat na paranormal vlogger, na kilala sa content niyang Pinoy Kababalaghan Live. Dahil nauuso na naman ang mga urban legend, gusto niyang pasukin mismo ang lugar kung saan sinasabing nagpapakita ang multong taxi. Ang simula ng live stream. O mga kababalaghan lovers, nandito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue, sigaw ni Raven sa kamera. 12:00 na ng gabi, at hahanapin natin ang sinasabing taxi ng mga multo, ang taxi ni Mang Rodel at Angela. Kasama niya ang cameraman na si Lance, at isang psychic guest, si Madam Cory. Nakatutok ang live viewers, libo-libo ang nanonood. Habang naglalakad sila sa kalsada, biglang tumigil si Madam Cory. Raven, nararamdaman ko na sila. Malamig. Napakalakas ng presensya. Huwag na tayong tumuloy. Ngunit ngumiti si Raven. Perfect yan. Gusto ng viewers ng ganitong tensyon. Biglang tumunog ang radyo ng kanilang van, kahit patay ang makina. Kuya, North Cemetery po. Napatigil si Lance. Boss, narinig mo yun? At doon nila nakita sa kanto, isang lumang puting taxi, may faded na signage na, for hire, at umiilaw ang metro. Walang driver, pero nakabukas ang pinto. Ang sumpa ng kamera. Perfect shot, sabi ni Raven habang lumalapit. Mga kababalaghan lovers, ito na. Ang multong taxi. Nang sumilip siya sa loob, biglang sumabog ang lamig. Tumigil ang kamera ni Lance, pero patuloy pa rin ang live stream. Nakikita ng mga viewers na may 2 aninong nakaupo sa loob. Isang babae sa likod, at isang lalaking duguan sa harap. Ngumiti si Raven, nanginginig pero matapang. Sir Rodel, Ma'am Angela, totoo ba kayong nandito? Hindi na niya natapos ang tanong. Bumukas mag-isa ang pinto at hinigop siya papasok. Sumigaw si Lance, pero huli na. Ang taxi ay humandar mag-isa at naglaho sa dilim. Naiwan ang cellphone na patuloy pa ring nagla-live. Sa video, huling maririnig ang boses ni Raven. Mas mahigit, Kuya, North Cemetery po. Kinabukasan, kumalat ang video online. Sa huling frame, makikita si Raven na nakaupo sa backseat ng taxi, mapatla, parang isa ng multo. At sa screen ng metro, 999 na piso at 99 na sentimos full. Ayon sa mga residente, tuwing may bagong full moon, may taxi raw na humihinto sa tabi ng kalsada. Bukas ang pinto, at sa radyo maririnig ang mahina ngunit malinaw na boses. Mas mahigit, sakay ka, may space pa sa likod. Ang huling pasahero Part 5. Ang katotohanan sa likod ni Angela. Pagkatapos ng pagkawala ni Raven, lumaki pa lalo ang misteryo sa tinaguriang multong taxi ng Commonwealth. Kumalat ang video online, pero nang tingnan ito ng mga pulis para sa investigasyon, biglang nag-glitch at nag-black screen sa bandang huli. Tanging ang huling frame lang ang malinaw, ang mukha ni Raven, nakangiti ngunit may dagwang mata, at ang metro ng taxi na may nakasulat na peso 000.00 reset. Dahil sa takot ng publiko, ipinadala ng QCPD si PO3 Lino Alvarado, isang veteranong investigador na hindi naniniwala sa kababalaghan. Lahat to gawa-gawa lang ng mga vloggers, aniya. Pero sa loob-loob niya,
Gusto rin niyang malaman kung bakit may 4 na katao na ang nawala, sina Rodel, Angela, June, at Raven. Ang CCTV footage. Sa tulong ng barangay, nakakuha si Lino ng CCTV footage mula sa poste malapit sa sementeryo. Bandang 12:47 AM, may dumaan na puting taxi. Walang plaka, walang driver. Pero malinaw sa video, may babaeng nakaupo sa likod. Lumapit siya sa screen. Zoom in mo sa mukha ng babae. At nang lumapit ang footage, nawala bigla ang imahe, at pinalitan ng mukha ni Angela, pero nakangiti sa mismong kamera. Salamat po sa pagsunod sa kaso, sir, bulong ng boses ng babae mula sa speaker, kahit walang audio file ang video. Napalayo si Lino. Imposible to. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nakatanggap siya ng anonymous email. Walang subject, walang pangalan. May kalakip lang na old police report, tungkol sa isang babaeng nagngangalang Angela de la Peña, biktima ng hit and run noong ika-10 ng Oktubre taong 2020. Ang driver ng taxi na tumama sa kanya, Rodel Manihigo. At ayon sa report, tumakas daw ito sa lugar at nawala. Ngunit heto ang nakakakilabot, ang taxi na ginamit ni Rodel ay ang parehong unit na nakitang minumulto ngayon. Ang pagkikita, kinagabihan, pumunta si Lino sa sementeryo. Dala-dala niya ang report at ang larawan ni Angela. Kung nandito ka, Angela, gusto kong marinig ang panig mo, sabi niya habang tinatanglawan ng flashlight ang madilim na daan. Biglang may bumusina sa likod. Beep, beep. Paglingon niya, nandoon ang puting taxi, nakabukas ang pinto. Sa loob, may 2 nakaupo. Si Rodel, nakatingin sa kanya, at si Angela, nakangiti ngunit umiiyak. Lumapit si Lino, nanginginig. Totoo ba lahat to? Sumagot si Rodel, paos at mabigat ang boses. Gusto ko lang humingi ng tawad, sinaktan ko siya, tinakbuhan ko siya. Kaya kami nakakulong dito, sa kalsada ng mga patay. At sabay silang naglaho sa harap niya, iniwan ang taxi na unti-unting nagiging abo. Ang katapusan, o simula. Kinabukasan, natagpuan ng mga tauhan ng QCPD si Lino, nakatulala sa sementeryo. Hawak ang larawan ni Angela, at ang metro ng taxi ay nasa tabi niya, patuloy na umiilaw. Peso 000.01. Buhay siya, pero paulit-ulit niyang sinasabi. Mas mahigit, hindi sila masamang kaluluwa, hinahanap lang nila ang kapatawaran. Mula noon, tuwing ika-10 ng Oktubre, may taxi pa ring dumaraan sa Commonwealth, luma, puti, at walang plaka. At minsan daw, may babaeng pasahero na bumubulong. Mas mahigit, kuya, sa sementeryo po, doon ako nakatira.